araw po, mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang natatanging kasaysayan ang inyong maririnig. At ito ay ilalahad ni Hasmin. Lumaki ako sa isang broken family. Bata pa lang ako nang maghiwalay ang mga magulang ko at nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Kaya hindi ko naranasan ang pagmamahal ng mga magulang ko. Oo, para akong naitsapwera. Nakalimutan ng aking mga magulang na meron pa silang anak na napabayaan. Ito ang aking kwento. Hasmin, Apo. Iniiyakan mo na naman yan litrato ng mga magulang mo. Ay, Apo ko. Halika nga rito. Ayakap nga. Lola, wala na po ba talagang pag-asa na mabuo yung pamilya namin? Hasmin, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Pero kailangan natin tanggapin na hindi na mabubuo pang muli ang pamilya nyo. May kanya-kanya ng kinakasama ang mga magulang mo. Masaya na sila sa buhay nila. Pero Lola, paano na po ako? Paano na po kami ni Emil? Aba, nandito pa naman kami ng lolo mo Nagmamahal kami sa inyo. Isipin nyo na kami ang mga magulang nyo. Lola, tinutukso po ako doon sa eskwela. Pinapasukan ko. Kaya siya galing daw ako sa sirang pamilya. Naiinggit din po ako sa mga kaklase ko na may buong pamilya. Kapag may parent-teacher meetings, ako, walang magulang na makapunta. Ay, sige, Apo. Sa susunod, dadalo na kami ng lolo mo kapag mayroong meeting ulit ng mga magulang sa eskwelahan nyo. Hindi lang kasi kami nakadalo kasi nirarayuman kami ng lolo mo. Pasensya ka na sana, Apo, Oo, huwag ka na magtampo sa amin. Hindi naman po ako nagtatampo sa inyo ni Lolo. Pero, Apo, masaya ka ba naman sa piling namin? Opo. Pero kasi Lola, gusto ko rin pong maranasan na mahalin ng sariling magulang. Si Itay, si Inay. Hindi ko po naramdaman sa kanila na mahal nila kami ni Emil. Pero mahal ka naman namin ng lolo mo, di ba? Kung sa bagay naiintindihan kita. Iba pa rin ang pagmamahal na nagmumula sa sarili mong mga magulang. Pero Hasmin, handa naman kaming magpakamagulang ng lolo nyo sa inyong dalawa ni Emil. Sisikapin namin pantayan ang pagmamahal na gusto nyong maranasan sa inyong mga magulang. Stone, tinama, umuwi ka na. Saan ka ba galing, Di sa palengke bumili ng pagkain natin. Ito. Lolo, ano po? Hasmin, apa? Nga pala, yung kapatid mo si Emil, umuwi na ba? Opo. Kanina pa po siya umuwi galing ng eskwelahan Nasa likod bahay lang po siya, naglalaba. Ayun siya. Tawagin mo na yung apo natin at sabay-sabay na tayong kumain apat. Sige. Tatawagin ko na si Emil. Emil! Oh! Pasok ka na rin Nandito na lolo mo. Kakain na tayo. Lola, nandito na po ako. Ang pwesto na, Emil. Kakain na tayo. Hasmin, tulungan mo lola mo na isalin sa mangkok yung mga ulam na binili ko. Opo.
Akin na yung isa. Sasalin ko na rin eh. Ito po. Ay, Ayan, naisali na. Tayo na, maupo na tayo. kakain na naman tayo bilang isang buo at masayang pamilya. Oo nga po. Sana po lagi tayong ganito. Sana nga palagi tayong masaya. Ay, pero magdasal na tayo. Sige. At magpasalamat tayo sa grasyang ibinigay sa atin ng Panginoon. Lolo? Lolo, nandito na po ako. May dala po akong basang bimpo. Punasan ko na kayo, lo, ha? Salamat na po. Ay, Taas pa nga rin pong lagnat ninyo, ah. Huwag po kayo mag-alala. Bumili na po ng gamot si Emil sa butika. Bababa din po yung lagnat ninyo kapag nakainom na kayo ng gamot. ang lola mo, nasaan na? Estong! Ere na yung pagkain mo. Nagluto ako ng lugaw para sa'yo. Ay, salamat, Tinsya. Estong, magpagaling ka naman kasi. Magpalakas ka. Abay, huwag mong isipin na may sakit ka. Huwag kang mag-alala at ginagawa ko naman ang lahat para lumakas ako. Nga pa, magkano na lang ang natitira natin pera dyan? Ay, wala na eh. Ubus na. Pasensya na lang. Hindi bale. Kapag gumaling na ako, hahanap tayo ng paraan para makapagdilhin siya ng pera. Tutulong po kami ni Emil sa inyo. Kung magtitinda po kami sa kalye para lang magkaroon po tayo ng pera, gagawin po namin yun. Insan, hindi na pumapasok sa eskwelahan si Asmin. Bakit? Ay, Apo, siya nga pala. May sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Lola? Apo, pasensya ka na ha. Pero baka tumigil ka muna sa pag-aaral sa susunod na pasukan. Hindi na namin kasi kaya ng lolo mo yung gastos. At saka mas kailangan tayo ng lolo mo. Titigil ang apo ko sa pag-aaral. Hindi pwede. Okay na po yun sa akin, Lolo. Naiintindihan ko naman po ang kalagayan natin. Sa ngayon, marami po tayong gastusin. Hindi na po talaga kaya masustentuhan pang pag-aaral namin ni Emil. Sigurado ka pa? Paano na ang pangarap mo? Sigurado na po ako, Lolo. Maniwala po kayo. Ayos lang po sa akin na huminto muna sa pag-aaral. At yung tungkol naman po sa pangarap ko, naniniwala naman po ako na makakamit ko pa rin yun balang araw. Pasensya ka na talaga, Asmin, ha? Meron lamang tayong sapat na pera. Hindi naman namin kayo patitigilin sa pag-aaral. Basta, Lola, gagawin ko po ang lahat para makatulong sa inyo. Ay, salamat talaga po. Napakabait mo. Napakaswerte talaga namin ng lola mo sa iyo. May tao sa labas. Asmin, pwede bang ikaw na magbukas ng pinto, Apo? Sige po, Lola. Asmin? Inay? Hindi niyo po sinabi sa akin, Itay, na may sakit kayo. Paano namin sasabihin sa'yo samantalang abala ka sa buhay pamilya mo. Ayaw na namin makaistorbo pa sa'yo. Ano naman ang sadya mo rito, Isay? Gusto ko lang pong makibalita sa inyo kung ano na ang lagay ninyo.
Oo, maaaring hindi po ako nakakapunta rito pero di naman po ibig sabihin nun nakalimutan ko na kayo. Ano ba ang sadya mo? Tay, Nay, kasi bala ko sanang kunin si Hasmin. Ano? Well, bakit naman? Para makabawi naman ako sa anak ko. Ay, sa hinabahaba ng panahon, ngayon mo lang naisip yan. Marami po akong pagkukulang sa kanya, pero handa naman akong bumawi sa aking anak. Bala ko po siyang pag-aralin uli. Hasmin, ano sa palagay mo? Sasama ka ba sa nanay mo? Gusto ko rin po makasama kayo. Kaso, Inay, may iwan ko po sina lolo't lola. Hindi, wag. Wag mo kaming intindihin, Apo. Oo. Sige na. Sumama ka na sa nanay mo. Nandito pa naman si Emil. At saka alam ko naman na dadalaw ka pa rin dito sa amin, di ba? Opo, Lolo. Dadalaw pa rin po ako sa inyo dito. Hindi ko po kaya makakalimutan. Kaya samantalahin mo na ang pagkakataon, Apo. Abutin mo na ang mga pangarap mo. Inay! Uy, anak! Aba, ang aga mo ngayon Maaga po kami pinauwi sa eskwelahan eh. Ay, siya nga po pala. Sa darating na Sabado na po pala yung bigay ng report card namin. Pupunta po ba kayo? Oo naman, pupunta ako. Sasama kong Tito Verhelmo. Inay, si Lola, hindi pa po ba siya tumatawag hanggang ngayon? Di pa. Baka abala sila nung kapatid mo sa probinsya. Ang totoo po kasi, Nay, para akong kinakabahan. Simula pa kaninang umaga. O bakit naman? Nagre-ring yung telepono natin. Inay, ako na pong sasagot. Baka po sina Lola na yan. Sige. Hello? Hasmin! Apo! Lola? Bakit po kayong umiiyak? Ano po nangyari? Lolo mo! Wala na siya, Apo! Huh? Patay na lolo mo! Ano po? Nay? Anak. Halika rito. Tulungan mo ako magsusi. Marunong ka ba nito? Opo. Pero, Inay, kaya po ako lumapit sa inyo. Kasi gusto ko po kayong kausapin. Tungkol saan? Bala ko sanang maghanap ng trabaho. Oh. Para makapagpadala po ako ng pera kina Lola sa probinsya. Paano yung pag-aaral mo? Bala ko po sanang tumigil muna sa pag-aaral. Ha? Para makapaghanap po ako ng trabaho mapapasukan. Sigurado ka? Paano na yung mga pangarap mo? Yung mga pangarap ko naman sa buhay mananatili pa rin po yun sa akin habang buhay. Pero sina Lola, hindi po habang buhay. Makakasama natin sila. Gusto ko po siyang tulungan hanggat nabubuhay pa po siya. Alam ko na na kailangan nila ng tulong ko. At kahit man lang po sa maliit na paraan makatulong ako sa kanila. O di ako na lang yung magpapadala sa lola mo. Bakit ka patitigil sa pag-aaral? Ang tanong po, papayag po ba si Tito Verhel sa gagawin ninyo? Oo nga po, maaring pumayag siya. Pero makakaistorbo lang po yun sa inyo, Nay. Aminin po natin, may iba na po kayong pamilya. Ako, si Lola at saka si Emil ang pamilya ko. Halos buong buhay ko po sila lang ang nakakasama ko. Maraming sinakripisyo sa akin si Lola para lang mabuhay kaming magkapatid. Panahon naman po siguro na ibalik ko ang utang na loob sa kanya, Nay. Gusto ko po na ako
mismong tumulong sa pamilya ko. Alam mo anak, napakaswerte ng lola mo sa iyo. Meron siyang apo na katulad mo. Nakukonsensya tuloy ako dahil ikaw yung gumagawa ng tungkulin ko. Wala akong magagawa. Maasa lang din ako sa aking asawa. Sige anak, good luck. Ipagdarasal kita palagi bago ako matulog na sana makahanap ka ng maganda at maayos na trabaho. Lola, eto po pagkain natin para sa isang linggo. Marami na po akong binili para hindi na tayo problema pa. Abay, baka naman wala ka ng pera niyan, ha? Huwag po kayong mag-alala. Bukod po kasi sa trabaho ko, nag-online selling din po ako. Malaki po ang kinikita ko sa pagbibenta ng mga damit. Ay, apo. May kumakatok sa pinto. Ikaw na magbukas, ha? Opo. Anak, kasama ko Tito Virhelmo. Nandyan ba lola mo? Pasok po kayo ni Tito Verhel, Nay. Oh, Isay. Anong ginagawa niyo rito ng asawa mo, ha? Magandang hapon po. Ay, Narito po kami para bumisita sa inyo. Ay, siya nga po pala. Eto, tanggapin niyo po ang pasalubong namin. Ayan. oh, maraming salamat sa mga sariwang prutas. Maupo kayo. Upo. Buti naman Salamat po, po. Inay. Bumisita kayo sa amin. Kaya kami pumunta dito kasi may mahalaga kaming ipapakiusap sa lola mo, Hasmin. Nay, baka naman pwedeng sumama na kayo sa amin sa bahay. Kasama sina Hasmin at Emil. Pinag-usapan na po namin ito at pabor po ako sa gusto ng anak niyo. Para magkasama-sama na po kayo ng anak ninyo. Oo nga. Gusto kasi namin kayong makasama. Huwag kayong mag-alala. Kami nang bahala sa inyo. Aalagaan namin kayo, mamahalin. Babawi po ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Gustong-gusto po ng anak ninyo na mabuong muli ang kanilang pamilya. Sana po sumama na kayong tatlo sa amin. Ay, ikaw, Hasmin, apo, ano ba sa palagay mo? Opo, Lola. Sumama na po tayo sa kanila. Matagal ko na pong hinihiling sa Diyos na magkasama-sama na tayo. Eto na po yun. Sana po pumayag na kayo. Sige, Isay. Umapayag na ako. Sasama na kami sa inyo. At nabuo na rin sa wakas ang aming pamilya. Si Nanay at ang kanyang pamilya kay Tito Verhel. Kasama na rin kami ni na Lola at Emil. Sa ngayon ay masaya na kami at punong-puno ng pagmamahalan. Ako si Hasmin at ito ang aking buhay. Wala nang masasaya pa kung buo ang pamilya at punong-puno ito ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Naway maging inspirasyon ang buhay ni Yasmin sa bawat pamilyang Pilipino. Mga nagsiganap, Yunel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, June Martin Legaspi at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Asmin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang kwento ng isang dalagang breadwinner ng kanyang pamilya. Siya ay si Marie Cris. Ma,
Maagang nag-asawa ang panganay namin. At bilang pangalawa sa magkakapatid, ako ang umako ng responsibilidad na dapat ay kanya. Dahil maayos ang aking trabaho at masipag naman ako, kaya ko namang itaguyod ang pamilya namin. Ngunit lahat pala ay may hangganan. Ay, naku, nasan na ba yung kabilang pares ng sapatos ko? Marie Chris! Ayun, ay sa ilalim ng sapa. Ang Marie buting ko. Chris! Ay, Nay, due date na mamaya ng ilaw. Baka meron ka naman dyan. ay, oo nga pala, Nay. Oh, Marie. ito ho. Tama na ho ba yan? Tama na Ire. Halos 2,000 yung bill. May konti pa naman sukli sa... Ay, itong 2,000, akin na lang yung sukli, ha? Ha? Kailangan kong bumili ng pestisidyo. Maraming daga ngayon sa palayan. Magkano ho bang kailangan nyo, Tay? Kasi na siguro 1,000. Sandali. Bibili na rin ako ng bagong pataba para dun sa nahuling itinanim para isa na lang. Oh, eto po, Itay. Ay, salamat. Aalis na ho ako. Sige, mag-iingat ka. Ate Chris. Oh, Mario. Bakit? Te, wala pa kasi akong sweldo eh. Delayed na naman eh. Pwede bang pautangin mo muna ako kahit 500 lang? Sandali. Pasensya ka na ate ha. Oh, Ayos. Salamat. Hulog ka talaga ng langit sa amin ate. Kailangan ko yung mga data bukas para sa meeting ko with the board, Marie Chris, ha? I-prepare mo lahat ngayon, yes, okay? sir. Yes, sir. Huwag kang uuwi na hindi pa natatapos yun, ha? Opo, At sir. kapag natapos mo yan, bukas, bukas, i-assist mo yung team sa pag-facilitate ng meeting, Okay ha? po, sir. Ayoko ng anumang pagkakamali, ha? Yes, sir. Baka naman puro ka yes, sir, ha? Siguraduhin mo, magagawa mo yan, okay? Yes. Yes, sir. Good. Sir? Basta gawin mo. Okay po. Bukas ng meeting. Ngayon lang nagsabi na kailangan niya ng mga data. Naku! Kapag naging boss din ako balang araw, sisiguruhin ko, hindi ako magiging tulad niya. Dadamihan ko ang baon kong ulam ngayon. Marami akong gagawin. Siguradong magugutom na naman ako. Hello, everybody! Ate! Uy, ano to? Bango. Nagluto ka ng fried chicken? Baon ko yan. Wow! Favorite ito ng anak ko. Pengen naman akong isa. Sakto lang yung niluto ko. Or bigyan mo na lang kaya ako ng pambili ng manok. O sige na nga, kunin mo na yung isa. Thank you. Bakit ka na pa rito? Grabe naman ang tanong mong yan, Marie Chris. Alam mo na may extension na to ng bahay namin eh. Hayan lang kami sa likod oh. Ang ibig ko sabihin, ano ang kailangan mo? Siyempre, gutom na ang mga inakay, kaya naghahanap ng pagkain ng inahin. Aalis na ako. Teka lang, sandali. Ano ba? May pera ka ba dyan? Bakit ba? Hindi pa kasi sumusweldong kuya mo sa construction eh. Baka naman pwedeng pahiram muna. Pabili lang ng bigas. Kung may bigas pa dyan sa lalagyan namin, kumuha ka na lang. Damot naman ito. Sige na, pambigas lang. O, akala ko ba bigas yung kailangan mo? Sige na nga. Oo na, umalis ka na kasi malilate ka na. Pero, teka lang, nakachinelas ka lang bang papasok? Ha? Ay, oo nga pala. 30 anyos ka pa lang, Marie Chris. Hindi ka pa nga nakakapag-asawa? Makakalimutin ka na? Bakit madilim ang bahay? Brown out ba? May ilaw naman yung mga kapitbahay. Ate, Oh, Mario! Bakit madilim ang bahay? bibili nga ako sa tindahan ng kandila. Bakit? Naputulan tayo. Ha? Bakit? Hindi nakabayad ng bill si nanay. Binigyan ko siya ng pambayad nung 1 linggo ah. Ewan ko, baka ipinasugal. Ano?
May ilaw na ulit tayo. Maraming salamat, Marie Chris, ha? Sensya ka na. Bala ko sana kasing paramihin yung pera mo. Para hindi na ako humingi sa'yo ng pambayad sa tubig. Kaya lang hindi ko naman inaasahang matatalo ko. Nay! Iset. Sugal ang pinag-uusapan natin dito. Hindi kayo talaga makakasiguro dyan. Pasensya ka na nga. Yan na nga ba sinasabi ko? Ano na naman? Hindi ka naman kasali sa usapan eh. Kapag may kailangan bayaran dito sa bahay, Marie-Chris, sa akin mo na lang ibigay. Oo, para ipang-inom mo lang. Hindi ako manginginom, ay. Umiinom lang ako kapag nayayaya ng mga kumpare ko. Hindi ako kagaya mo na nilulumot ng puwit sa sugalan. Nay! Tama na yan! Magtatalo na naman kayo! Aalis na ho ako. Nagpaalam ako sa boss ko na mag-half day lang. Okay, sige. Sige na. Mag-ingat ka. Anong sinabi mo, Mario? Nag-resign na ako, ate. Hindi ka pa nga nakakaanim na buwan sa trabaho mo. Nag-resign ka na naman. Doon sa huli mong trabaho, nag-8 buwan ka lang. Yung nauna pa doon, hindi ka rin umabot ng 1 taon. Lagi naman kasing delayed ang sweldo eh. Bakit ba diyan ka nag-apply? Sabi kasi maganda raw. Oh, ano mangyayari sa'yo ngayon? Wala ka na naman trabaho. Gaano ka na naman katagal maghahanap ng mapapasukan, ha? Maghahanap na lang ako. Hirap naman kasi sa'yo, ang dali mo magsawa. Hindi ka man lang magtiyaga? Hindi naman sa ganoon, ate, kaya lang... Kaya lang, ganyan ka ba? Dahil hindi kita inuobligang mag-provide para sa pamilya natin? Alam mo ba, kung ilang taon na ako nagtatrabaho, magsasampung taon na. May naipon na ba ako kahit konti? Wala! Dahil naubos lang lahat sa gastusin dito sa bahay. Hindi nga ako makabili ng bagong sapatos. Ate... Magsikap ka naman. Nakakapagod din magtrabaho, ba? Nag-iisa lang ako. 2 lang ang kamay ko. Tulungan mo naman sana ako. May pinag-aralan ka naman. Ay, gamitin mo. Hindi yung lahat na lang kayo nakasandal sa akin. Napapagod din ako. Bakit hindi mo inayos yung ipinagagawa ko sa'yo? Sir, Ha? may pinapatapos pa po kayo sa akin. O, di ba sabi ko sa'yo, urgent yun, urgent. Sabi niyo po, i-prioritize ko tong ginagawa ko ngayon. Ay, nako, urgent yun, Marie Chris. Ang sabi ko sa'yo, urgent. Ano ba ibig sabihin ng urgent, ha? Hindi ka ba nakakaintindi? Unahin mo yung gawin at tapusin mo kaagad yung ipinagagawa ko sa'yo. Oh, ano? Bakit nakatayo ka lang dyan? Ha? Sir, Oh, magre-resign na lang ako. ano? I quit! Sandra, Marie Chris! Marie Chris! Ba? Himala ah. Tanghali na, nandito ka pa rin? Ano kailangan mo, ate? Hihingi lang ako ng mainit na tubig. Wala na pala laman yung termos eh. Marie-Chris! Bakit dahil dito ko pa? Wala kang pasok? Nag-resign na po ako. Ano? Ay, bakit? Ang ganda-ganda ng trabaho mo, hindi ba? Ay, sayang naman. Mataas din yata yung sweldo mo. Bakit ka nag-resign? May kumuha ba sa iyong ibang kumpanya? Wala ho. Wala akong trabahong lilipatan. Paano tayo ngayon? Bakit ngayon ka pa nag-resign? Alam mo naman, ang dami nating gastusin. Nako, kumuha pa naman si nanay ng bagong ref na hulugan. Ano? Oo. Kasi nga luma na yung rep natin. Mababa lang naman yung down payment. Kaso yung buwan ng hulog, yun ang medyo mataas. Sana naman, hindi ka muna nag-resign. Kung wala ka pala naman lilipatan. Oo nga naman. Napaka-impractical naman. Ate! Nay! Ano ba tingin niyo sa akin? Akala niyo ba robot ako na hindi napapagod at kaya magtrabaho hanggat may trabaho pa? Ano akala niyo sa akin?
ATM na kapag pipindot kayo kahit anong oras may maibibigay sa inyong pera? Ano ba tingin nyo sa akin? Tao ba ang turing nyo? Bakit ka lang... Ikaw, ate! Bakit? Nung mag-asawa ka ng maaga, meron ka ba narinig sa akin? Ha? Nay, kayo! Kahit pinangsusugal mo yung perang binibigay ko, pinagsabihan ba kita? Wala kayong narinig. Araw-araw para akong kalabaw na kumakayod para lamang may maibigay ako sa lahat ng pangangailangan dito sa bahay. Tulog lang ang pahinga ko. Wala ba akong karapatang mapagod? Wala ba akong karapatan na magpahinga? Hindi ako robot, hindi ako makina. Tao ako! Tao ako at napapagod din! Ate, may trabaho na ako. Kahit huwag ka na muna magtrabaho. Ako na munang bala sa mga gastusin dito sa bahay. Maganda rin ang ani ng palayan natin, Marie Chris. Wag mo na munang alalahanin ng mga gastusin dito sa bahay. Kami na muna ang bahala. Ate, sorry Pagpasensyahan mo na kami, anak. Nasanay kasi kami na ikaw palaging sumasalo sa mga pangangailangan dito sa bahay. Kaya mo't pagsasabihan ko na ang nanay mo na tumigil na sa pagsusugal. Pasensya ka na, ate, kung masyado kaming naging kampante sa'yo eh. Ang gusto ko lang naman maging maayos ang buhay natin. Oo nga eh. Pero sana wag niyo namang iasa sa akin lahat. Naiintindihan ka namin. Kaya nga humihingi kami ng paumanhin. Pasensya ka na. Marahil, ito ang mahirap sa pagiging matatag dahil aakalain ng mga tao sa paligid mo na hindi ka napapagod o kaya nanghihina. Pero mula noon, napagtanto ng aking pamilya na kailangan ko rin ng karamay at katuwang sa mga kagaya kong breadwinner. Hindi naman natin kailangang pasanin ang lahat. Paminsan-minsan, kailangan din nating magsabi na napapagod na tayo. Ako po si Marie Chris at ito ang aking buhay. Sa dami ng ating mga pinapasang problema, hindi mali ang makaramdam ng pagod. Kapag ang buhay ay naging napakabigat na, matutong magpahinga upang makaipong muli ng lakas sa pagharap sa mga susunod na umaga. Makaragsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, Susan Robles, June Martin Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Marie Chris. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang inang sinikap na magkaroon ng isang payapa at masayang tahanan para sa kanyang mga anak sa kabila ng pagkakaroon ng isang sirang pamilya. Siya ay si Selma. Natuklasan ko ang tunay na kalagayan sa lipunan ng pagkakaroon ng isang sirang tahanan na magsimulang tumuntong sa kolehiyo ang aking mga anak. Hindi ko inaasahang makakarana sila ng diskriminasyon dahil lamang produkto sila ng isang broken home. Nay! Oh, anak, bakit? Ano yata umuwi? Kala ko ba may interview ka ngayon sa scholarship na in-applyan mo? Bakit ka umiiyak?
Ay, naipasa ko naman po yung interview. Oh. Pero hindi po ako tinanggap sa scholarship na in-applyan ko. Ha? Pero bakit? Pagkatapos po kasi ng interview, tinanong po ako kung buo raw po ba ang pamilya natin. Sabi ko po, grade 1 pa lang po ako nang iwan tayo ni Itay. Di ba sabi nyo, wag po ako magsisinungaling sa interview? Sinabi ko naman po ang totoo. Pero bakit ganun ang nangyari, Nay? Oo naman. Hindi naman talaga dapat magsinungaling. Mas tama pa rin yung magsabi ng totoo. Naman, paano na yan? Anak. Yung scholarship lang po na yun ang pag-asa ko para makapag-aral ako ng college. Nay, ayoko mahinto sa pagpasok sa college. Ayoko po. Talagang hindi mo pa rin makakalimutan yung interview sa atin sa Dean's Office nung papasok pa lang tayo sa First Year College, no, man? Yung una kasing pagkakataon na nagsinungaling ako sa buong buhay ko, Enzo. At hindi alam yun ni Inay. Alam mo na naman ang motto ni Inay. Kailangan palaging magsabi ng totoo. Pero minsan yata kailangan talagang magsinungaling, no? Kung sinabi ko kasing ulila na ako sa tatay, pero buhay pa nga si Itay, lalo lang magiging komplikado Jack, itatanong pa nila kung nasan si Itay. Bakit hindi namin kasama sa bahay at kung ano-ano pa. Di sinabi ko na lang, house husband si Itay at si Inay nga nagtatrabaho. Pero tingnan mo, naitawid ka sa koleyo ng pagsisinungaling na yun. Minsan kasi, hinahanapan na lang tayo ng intelektual na sagot sa mga nag-i-interview sa atin. Naaalis sila kapag higit sa sagot na gusto nilang marinig ang maibibigay natin. Ang mahirap lang, kapag nakakita nilang mahusay ka sumagot, hindi ka na nila titigilan ng mahihirap na tanong. Naawa na ako sa bunso ko nitong huli. Madalas, nagigising na lang ako sa kanyang pag-iyak. Masyado niyang dinibdib ang hindi pagkakatanggap sa kanya sa inaplayan niyang scholarship para sa kanyang pagkukulehiyo. Kung malakas-lakas nga lang itong pagtitinda ng karne, nakikipagsapalaran ko na siya ipasok sa private school Kasi naman bakit kasi may mga foundation na ganun yung patakaran? Oo nga Di ba dapat nga mas tulungan pa nila yung mga estudyanteng determinado na makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng pagiging galing sa isang sirang tahanan? Kaya nga ako sumasama rin ang loob ko kapag may nababalitaan akong mga abala, inaabandona ang kanilang pamilya. Palalang tungkulin ang pagiging isang ama. At ang pagiging isang mabuting halimbawa ang isa sa pinakamahusay na paraan na maipakikita nila sa kanilang mga anak para lumaking mabubuting tao ang mga ito at may takot sa Diyos. Matt! Oh, Enzo. Tingnan mo, may natanggap akong message mula kay Sandra sa Messenger. Kinukumusta tayo pareho. Si Sandra na valedictorian natin nung high school. Aba, bakit bigla daw niya tayong naalala? Siya pala ang president ng student council ng kanilang university. Ngayon, may scholarship program sila para sa mga incoming freshmen. At may natitira pang isang slot. Oh. Ang gusto raw niya, mula sa alma mater natin kumuha ng isang scholar. Bilang pagtanaw na rin daw niya ng utang na loob sa school. Teka, tamang-tama. Naghahanap talaga ng college scholarship si Leia. Magandang balita yan para sa kapatid ko. Oo nga. Saka, sa school din natin graduate ng senior high si Leia Kaya sakto siya sa slot na yun. Ito nga pala ang iba pang requirements. Patingin. Ipinasa na rin ni Sandra sa Messenger, pati yung office ng student council. Binigay na rin niya.
Tiyak na matutuwa si Leia sa ibabalita ko sa kanya. Mabubuhayan ng loob ang kapatid ko. Bakit naman kasi yung mga katulad ni Selma at ng mga anak niyang napagkakaitan ng oportunidad? Samantalang sila yung mas nangangailangan. Ay, nako, kung minsan talaga nakakapagtampo rin ang buhay dito sa mundo. Maganda ang pagpapalaki ni Selma sa mga anak niya. Kaya naniniwala akong palaging may magandang puwang na nakalaan para sa kanila rito sa mundo. Kaya wag na wag silang mawawala ng pag-asa. Ituloy lang nila ang mga nasimulan nilang kabutihan. Mabuting tao si Selma. Kaya yun din ang nakamulatan ng kanyang mga anak. Kung alam lang ng asawa ni Selma na higit pa sa ginto ang mga taong itinapon niya. Tamang-tama, kuya. May mga photocopy pa ako na itabi ng mga requirement ko. Ililipat ko na lang sa bagong envelope para maipasa ko sa office ng student council ni na Ate Sandra. O sige, i-message ko siya sa messenger para i-abis ang pagpunta mo ron. Naku, maraming salamat sa inyo ni Kuya Enzo, kuya, ha? Kahit paano, nagkaroon ako ng pag-asa makapag-aaral nga ako sa college. Alam mo, depressed na talaga ako. Gusto ko naman sumuko, kala mo ba? Si Sandra pa rin ang susi ng lahat ng ito, Leia. Mabait din kasi nung kaklase pa namin yun ni Enzo. Noong pa magkakasama kami sa high school. Talagang matulog mo isa sa mga estudyanteng nangangailangan. Oo, tatandaan ko. Palagi rin siya sumisilip sa room namin noon. Kung meron kaming hindi naiintindihan sa mga subject, tinuturuan niya kami noon. Basta, mag-review ka pa rin, ha? May entrance exam yung scholarship na yan. Tiyak na may interview rin. Pero sumagot ka na lang kung anong nasa puso mo. Paano kung kailangan ko magsinungaling para lang maipasa yung interview, kuya? Siguro, pinakamainam pa rin magsabi ng totoo. Mas nagbubukas kasi ng mga opportunity ang pagiging matapat. Basta't maniwala ka lang sa sarili mo, sa kakayahan mo. Oo, minsan, pwede tayong magtagumpay sa una nating pagsisinungaling. Pero hindi natin yung dapat makasanayan. Nay! Oh, anak! Bakit? Ano ba nangyari? Bakit iyak ka ng iyak? Naku, Nay, iyak po ng kaligayahan yan. Ha? Kasi nga, nakapasa siya sa interview sa ina-applyan niyang scholarship sa university ni na Sandra. Kaya sa susunod na linggo, pwede na po siyang mag-enroll sa kursong gusto niya. Totoo ba yung sinasabi ng Kuya Mat mo, Leia? Opo, Nay! Dininig po ng Diyos sa mga dasal ko. Binigyan kasagutan po niya ang aking hiling na sana makapasa po ako sa interview na yun. Hindi ba sabi ko naman sa iyo, mahal tayo ng Diyos dahil sinasagot niya ang ating mga dalangin. Lalo na kapag nagdarasal tayo ng tunay ang ating mga layunin at taos sa ating mga puso. Opo, Nay. Kaya hindi rin po ako sumuko dahil alam ko inilalapit tayo ng ating mga panalangin sa Kanya. Tama ka, Leia. Kahit nga kung minsan, hindi natin alam ang eksaktong sasabihin natin sa ating mga panalangin. Pero alam ng Diyos ang nadarama natin. Hindi talaga matapos-tapos yung pag-iyak mo dahil sa pagkakapasa ni Leia doon sa in-applyan niyang scholarship, ano? Paano naman? Huling pag-asa na nga kasi namin mag-ina yun. Kaya hanggang ngayon, para pa rin akong nakatuntong sa ula sa napakagandang biyayang yun. Oo nga. Kaya kahit sa kabila ng maraming problemang pinagdadaanan niyong mag-iina sa buhay,
Huwag kang bibitiw sa pag-asa, Selma. Pasasaan ba't magiging maayos din ang buhay niyo sa inaharap? Dahil habang may pag-asa, tiyak na laging may bagong pagkakataong magbibigay sorpresa sa inyong mag-anak. Laging may darating na isang bagong araw para sa inyo. Basta kami ni Luis, nandito lang kami palagi para sa inyong mag-iina. Mananatili nyo kaming kaagapay. Lalo pa sa magaganda nyong layunin sa buhay. Alam niyo bang kasama kayong mag-asawa sa pinagpapasalamat ko sa itaas? Kaya naging sandigan ko sa mga sandali ng kagipitan. Biyaya kayo ng langit para sa aming mag-iina. Totoong maraming hamong kinakaharap sa lipunan ang isang sirang tahanan. Ngunit higit pa rin sa paghusga ng ilan, ang gabay pa rin ang nasa itaas, ang makapangyarihan. Lalo na sa katulad naming mag-iina na hindi natatapos sa mga pangarap. Patuloy na pinakikipaglaban ang aming mga pangarap. Sa ngayon, magtatapos na si Matt sa kanyang huling taon sa kursong architecture. Samantalang kasalukuyan naman nagsisikap si Leia sa pag-maintain sa kanyang scholarship sa kolehiyo sa kinuha niyang kursong komersyo. Marami pa magagandang pangarap ang aking mga anak. At bilang isang ina, lalagi lang ako nakasuporta sa kanila. Ako si Selma. At ito ang aking buhay. Ang pamilya ang pangunahing institusyon sa lipunan. Subalit sa maraming hindi maunawa ang dahilan. Kung kaya hindi maiwasan ang pagkakawatak-watak ng mga miyembro nito. Gayunpaman, hindi pa rin madamot ang tagumpay mula sa isang sirang tahanan tulad ng isang buo at normal na pamilya. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, June Martin Legaspi at Susan Robles sa papel na Selma. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anshing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Nakakabahala ang biglang paglitaw ng kasalukuyang pandemya na gumambala sa pamumuhay ng maraming pamilya at pakikisalamuha sa ibang tao. Mga kaibigan, narito ang kwento ng isang ina na napuspos ng lungkot ang buhay ngayong nasa kritikal na panahon ang mundo dahil sa COVID-19. Siya ay si Lena. Tatlo ang naging anak namin ni Amado, sina Edwin, Irene at Mark, na pawang mga ulirang anak at mapagmahal sa magulang. Si Edwin ang aming panganay. Walang ibang pinangarap kundi ang mabigyan kami ng maginhawang buhay ng kanyang ama, lalo na ang kanyang mga kapatid. Masaya ang aming pamilya, puno ng mga pangarap at pagmamahalan ng isa't isa. At dahil gagraduate ka na ngayong taon na to sa BS Chemistry, nakahanda na ang isang bagong kotse na iririgalo ko sa iyo, Irene. Ha? Naku, kuya! Kailangan ko na ba kaagad ng kotse pagka-graduate ko? Ang dami ko pang pagdadaanan. Tulad ng pagre-review para sa chemist licensure examination. Talagang kakailanganin mo ng sariling sasakyan sa mga magiging transaction mo in the future. Sa pagre-review mo, sa paghahanda mo para sa licensure exam.
Lalo na sa paghahanap mo ng trabaho. Saka, pandemya ngayon. Delikadong makipagsiksikan sa public transport. Sus! Ano pa nga bang karapatan ko para tumanggi? Pero salamat ha, kuya. Ngayon pa lang, para na ako nakatuntong sa Cloud9 sa regalo mo sa akin. Kaya bilang paghahanda, mag-e-enroll ka agad ako sa driving lessons. Ikaw rin, Mark. Kuya, Sumabay ka na sa ate Irene mo sa pag-enroll sa driving lessons mo, no? Ha? Para kapag naibigay ko na rin sa iyo ang kotse mo, marunong ka na magmaneho. ang ibig mong sabihin, kuya, patay ko, bibigyan mo rin ng kotse? Oo naman. Basta nakaabang na rin yun sa pagtatapos mo sa construction management next year. Kaya sa mismong graduation mo, saka ko iaabot sa iyo ang susi ng sasakyan mo. Kuya. Reglado? Oo, kuya. Salamat ang marami. Hindi lang sa kotseng ibibigay mo sa akin, kundi pati sa walang sawang pagsuporta mo sa pangangailangan ko, lalo na sa pag-aaral ko sa college. I love you, kuya. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Siya. Bago pa tayo magkahiyakan dito sa harap ng hapagkainan, tapusin na ninyo yung pagkain nyo para maisabay ko na kayo sa kotse ko sa inyong mga pupuntahan. Kailangan maaga rin ako sa site dahil ako ang magdi-design ng major project namin ngayon. Nay! Nakaupo ako rito sa bangko kong tumba-tumba, anak. Halika na, pumasok ka rin sa loob. Ay, Nay! Pinatid kasi sa akin ni Edwin itong mga pinamili niya para sa inyo. Magbabayad kasi ako ng bills do sa mall, kaya dinaan ko na rito. Nag-aabot-abot naman ng mga padala sa akin ng aking apo. Oy, pero pakisabi kay Edwin na, maraming salamat. Pati ikaw mo sa pambili ng gamot na ibinibigay niya sa akin. Kasi naman, bakit ayaw niyo pang pumisan sa amin? Doon mas nababantayan namin kayo. Mas magiging masaya pa yung mga apo niyo. Dahil magkakasama kayo. Di na. Huh? Magiging abala lang ako sa inyo. Saka ilang hakbang lang naman ang layo ko sa inyo. Kaya madaling-madali nyo naman ako masisilip dito. Kung ako lang masusunod, paupahan niyo na lang itong bahay na ito. Doon na kayo sa amin pumirmi. Hindi ko maaaring iwan ang lumang bahay na ito, Lena. Nandito ang magagandang alaala namin na iyong ama. Saka yung masasayang sandali nung maliit ka pa. Maligaya akong binabalikan ng mga iyon sa aking alaala. Habang nakaupo ako rito sa aking tumba-tumba. Madaling araw na, pero bakit hindi pa rin bumuwi ang mga batang iyon? Hindi man lang nagte-text o tumatawag. Lahat sila. May mga dala namang cellphone. May tumatawag sa cellphone ko. Si Irene. Oh, hello, Irene. Nasaan na ba kayo? Ba't di pa kayo umuwi? Ang nanay niyo nakatulog na sa pag-aalala. May umuwi na kayo. Ba't magmapanatag na rin ako? Hindi po kami makakauwi riyan, Tay. Ano? Anong hindi mo na kayo makakauwi? Ano ba ibig mo sabihin? Nandito po kami sa ospital. Ha? Si Kuya po, isinugod namin dito dahil sa matinding paninikip ng dibdib. Aba, Nasa ICU po siya sa kasalukuyan at naka-intubate. intubate? Ang isa po dapat niyong malaman, Tay. Kalalabas lang po na resulta ng mga swab test namin ni Mark dito sa ospital. Pareho po kaming positive. Pero asymptomatic. Kaya dadalhin po kami sa isang quarantine facility. Diyos ko.
Amado, hindi pa ba tumatawag yung mga bata? Abay, patanghali na. Kahit ba Sabado ngayon at wala silang mga pasok, bakit hindi pa rin sila nagsisiuwi? Si Irene ang tumawag kaninang madaling araw. Ang sabi niya, sinama raw sila ng kuya nila sa isang project nito sa Bataan. At kung mga 10 araw daw, aabutin sila ron. Aba, katagal naman yata nila doon. Yun ang sabi ni Irene Siya nga pala, maiba tayo ng usapan. Ella, Ano? magpasala nga tayo sa RT-PCR test doon sa health center. Ha? Sama na rin natin si Inay, ha? Ay, bakit naman bigla-bigla naman tayo magpapa-RT-PCR test? Wala naman tayong nararamdamang sintomas ng COVID-19, ha? Mainam na rin yung nakatitiyak tayo sa mga kalusugan natin. O siya, tara na. Magsuot ka ng face mask, ha? At saka yung face shield. Magdala ka rin ng extra para kay Inay. At daanan natin siya sa bahay niya. Ate Irene. Oo, Mark. Natanggap ko na rin ang malungkot na balita galing sa ospital. Hindi na kinaya ni Kuya. Masyado nang naapektuhan ng baga niya. Ngayong araw na ito, ikikrimen si Kuya, ate. Oo. Nag-request ako sa crematorium na dito na rin sa quarantine facility padala yung mga abo niya. Nagbigay na ako ng mga detalye. Pero pagkatapos ng mga araw natin sa quarantine facility, paano tayo uuwing hindi kasama si Kuya, ate? Ewan ko, Mark. Hindi ko rin alam. Dahil ngayon pa lang, nadudurog ng puso ko sa magiging reaksyon ni Naitay at Inay. Sa sandaling malaman nila, patay na si Kuya. Lalo na si Inay. Hindi niya matatanggap ang lahat. Hindi niya matatanggap ang pangyayaring ito. Itay, Oh, anak. kamusta na po? Negative naman ang resulta ng RT-PCR test namin ng nanay mo. Pati na rin ang lola mo. Mabuti naman po kung ganun. Nakabawas na po yun sa mga alalahanin natin. Anak, 12 araw na nakalilipas. Kailan daw ba kayo palalabasin ni Mark dyan sa quarantine facility? Na-clear na po kami ng mga doktor dito, Tay. Oh. Pauwi na po kami. Ang kuya nyo, kumusta naman? Kasama rin po naming uuwi ang kuya, Tay. Ay, naku, salamat naman. Salamat, makauwi na kayo. Inip na nanay nyo sa paghihintay sa inyo halos hindi na natutulog sa kabibilang lang mga araw. Pero sa bahay ni Lola po kami muna tutuloy, ha, O Tay? bakit? Magkita na lang po tayo doon. Pakiusap lang po. Huwag niyo na munang isasama si Inay. Bakit? Tsaka wag po muna ninyong sabihin sa kanya na uuwi na kami. Hanggat hindi pa po natin naiaayos ang lahat. Teka muna. Ano ibig mo sabihin hanggat hindi natin naiaayos ang lahat? Amado, ang apo ko si Edwin. Oh, Abo na lang. anong abo na lang? Anong ibig sabihin ng Lola Flora nyo, Mark? Tay, patay na po si Kuya. Hindi na po niya kinayang pakikipaglaban sa COVID. Dito po sa hawak kong urn, dito po nakalagay ang mga abo ni Kuya Edwin.
Kay tagal kong hinintay ang pagdalaw ng apo ko, Amado. Pagkatapos, ngayon dumating siya. Amo na lang. Ando sa garapon. Ano natin sasabihin sa nanay niyo ang masakit na katotohanan ito? Ay, Paano? Isang linggo! 2 linggo! Hanggang kailan nyo pinlanong itago sa akin ang pagkamatay ng kuya nyo? Irene, ha? Kung hindi pa ako nagawi sa bahay ng lola nyo, hindi ko makikita ang pangalan ng kuya nyo na nakalagay ito sa marmol na na pinaglalagyan ng kanyang mga abo. Dahil hindi po namin alam kung paano sisimulan sa inyong lahat, Inay. Pinangangalagaan din po namin ang inyong damdamin. Ayaw namin kayo masaktan. Kaya hinayaan nyo ako maghintay na maghintay sa pag-uwi ng kuya nyo. Samantalang hindi na pala siya darating kahit kailan. Nagulo na rin po kasi ang isip namin. Alam namin mahal na mahal niya si Kuya. Kaya nagawa muna namin lihim sa inyo lahat. Oo. Inisip po namin maghihintay muna kami ng sapat na panahon para ipagtapat sa inyo ang nangyari. Inilihim ba ninyo sa akin o hindi ang pagkamatay ng kuya nyo? Hindi mawawala ang kirot dito sa dibdib ko. Napakasakit na pangyayari ito. Ewan ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko ito matatanggap. Kahit naman ako, hanggang ngayon sinasabi ko pa rin sa aking sarili na masamang panaginip lang ang lahat. Hindi totoong patay na ang panganay natin. Madalas hindi ko pa rin mapigilan ang pagluha. Bakit si Edwin pa, Amado? Bakit siya pa? Na ang daming pangarap para sa atin. Para sa mga kapatid niya. Kung minsan, Lena, hindi na rin natin dapat tinatanong ang bagay na yan. Dahil sa iba man nangyari at hindi sa anak natin, kaparehong sakit din ng kalooban ang mararamdaman ng mga naulila. Kahit ilang buwan, ilang taon man ang lumipas, lagi kong maaalala ang ating panganay, Amado. Hindi mawawala ang kabutihan niya sa puso at isipan ko. At ang kabutihan yon na ipinadama niya sa ating lahat nung siya'y nabubuhay pa. Yun ang mag-aalis ng mga kirot sa dibdib na nadarama ko. Alam kong tumatagal ang isang pagdadalamhati kapag patuloy na hindi tinatanggap ang katotohanan. At inaamin ko, may mga sandaling umiiyak pa rin ako kapag sumasagi sa alaala ko ang masasayang sandali naming mag-anak kasama si Edwin. Hanggang ngayon, nangungulila pa rin ako sa aming panganay ni Amado. Bagamat ang palagi ko pa ring dalangin, malampasan ko at ang aking pamilya ang kalungkutang dulot ng pagkawala ng isang minamahal. Gayon din ang patuloy na dasal na sana'y
matapos na ang kritikal na panahong ito ng pandemya, upang mapanatag na rin ang buong mundo. Ako si Lena. Ito ang aking buhay. May hangganan ang kapighatian na nararapat lamang at tama. Mahalagang mamuhay pa rin tayo sa paraang handa tayo sa kahit pinakamasasakit pang bahagi ng buhay upang matanggap natin ang pagpapala at kapayapaan ng kalooban. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Yunel Benjamin, June Martin Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Lena. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Ngayong araw na ito, mapapakinggan natin ang kwento ng isang amang paulit-ulit na sinubok ang katatagan bilang padre de pamilya. Siya ay si Don. Bata pa ang tatlo kong mga anak nang maghiwalay kaming mag-asawa dahil sa hindi pagkakasundo. Naiwan sa akin ng mga bata at akong nagpalaki sa kanila. Hindi na ako nag-asawang muli sapagkat para sa akin, sapat na ang aking mga anak. Huli na nang mapagtanto kong maging sila ay mawawala rin sa akin. Pare, nakikiramay ako. Hanggang ngayon, pare, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan ito mangyari sa panganay ko. Hindi talaga may iiwasan ng mga aksidente, pare. Kausap ko pa lang siya noong umagang yun. Ang sabi niya, uuwi siya ng maaga dahil birthday ng kapatid niyang bunso. Kanina lang siya nakauwi, pare. Ayan siya. Nasa kabaong na, pare. Ilang araw din sinubukan ni Biboy na lumaban. Ilang araw din siya sa ospital. Napakasakit, pare. Totoo pala na walang katumbasang sakit na nararamdaman ng isang magulang na nawawalan ng anak. Kung alam ko lang, pare, sana na ipaghanda ko man lang siya ng almusal ng araw na yun. Pare, hanggang dito na lang talaga ang buhay ni Biboy. Hanggang dito na lang ang buhay na ipinahiram sa kanya ng Diyos. Pare-pareho tayo nasaktan sa pagkawala ni Kuya Biboy. Pero sana, pare-pareho din tayong bumangon ngayon. Tay, alam kong mahirap. Pero kailangan nating mag-move on. Nandito po kami para sa inyo, Tay. Isa lang ang nawala. May natitira pa kayong dalawa. Salamat sa inyo, mga anak. Tama kayo. Kailangan nating bumangon. Hindi maaaring habang buhay akong magluksa. Kung nakikita tayo ngayon ni Kuya, tiyak na hindi siya matutuwa. Tay, kailangan natin magsimulang muli. Basta,
Ipangako niyo sa akin, mga anak, na palagi kayong mag-iingat, ha? Lalo na ikaw, Tonton. Tay, Nagmomotor ka. Huwag kang magpapatakbo ng napakabilis. oo, nag-iingat po ako. Ikaw din, May. Ha? Huwag kayong mag-alala, tay. Maingat po magmaneho ng sasakyan si Paul. Basta lagi niyo lang tatandaan. Hindi ko man araw-araw nasasabi sa inyo, pero mahal ko kayo, mga anak. Tay, Mahal na mahal ko kayo. Ilang buwan mo na kamong iniinda itong sumasakit sa balakang mo? Matagal na po, Tia Pilar. Teka, parang bago pa mamatay si Kuya Biboy, nararamdaman ko nito. Kaya lang, mag-iisang taon na nang mawala si Kuya, hindi ba? Pero parang mas masakit na ngayon. Minsan din, parang dito, sa may puson ko masakit. Hindi ko na po alam kung saan na nagsisimula ang sakit minsan eh. Ay, napapansin ko nga parang lumalaki ang puson mo. Magpatingin ka na kaya sa doktor? Abay, hindi ito kaya ng hilot ko lang. Baka kung ano na ang kondisyon mong yan. Ay, natatakot po ako. Mas nakakatakot kapag hindi mo yan pinatingnan sa doktor. Natatakot po kasi ako malaman kung ano ito. Baka kasi malubhang sakit. Ay, nako. May, kapag pinatagal mo pa yan, mas nakakatakot ang kahihinatnan yan. Mas maganda kung mas maaga para maagapan. Ilang buwan pa lang, stage 4 cancer na kagad? Ano ba namang klase yan? Ay, ibebenta ko itong isang kalabaw natin. Maghanap ka ng ibang doktor. Magpa-second opinion ka. Tay, ate, bakit ka naman magkakaroon ng ganyang sakit? hindi ko alam. Ewan ko, hindi ko alam talaga. Anak, 30 anyos ka pa lang. Hindi naman yata tama yung resulta ng mga examination sa'yo eh. Maghahanap tayo ng ibang doktor. Pero paano po kung pareho lang maging diagnosis, Tay? Paano kung cancer talaga ito? At ilang buwan na lang ako mabubuhay? Anong gagawin natin? Tatakot ako. Ayoko po mamatay. Ang dami ko pang pangarap sa buhay. Ayoko mamatay. Hindi ka mamamatay, anak. Hindi. Gagawin natin ang lahat para maipagamot ka. Gagawin ko ang lahat. Nakikiramay ako, Tonton. Salamat po, Ninong Fred. 2 taon pa lang ang nakalilipas nung mamatay ang panganay niyo. Ngayon naman, si May. Hindi ko po alam kung bakit ganito, Ninong. Bata pa si ate para tamaan ng ganong klase ng sakit. Ang nakagulat pa kasi, stage 4 kaagad. Hindi nga umabot ng 1 taon ng gamutan. Sumuko kaagad ang katawan niya. Kawawang bata. Ninong, para kami pinaglalaruan ng tadhana. Ang tatay mo, Andun ho sa kwarto, tulala. Mula nang dumating ang kabaong dito ni Ate May, hindi pa ho siya lumalabas. Hindi ko rin ho siya makakausap ng maayos. pasensya ka na. Wala akong ibang may tutulong sa inyo kundi ang ipanalangin kayo sa pinagdaraanan nyo ito. Ninong, Diyos lang ang nakaalam kung bakit na ito hinahayaang mangyari sa inyong pamilya.
Nariyan ka ba? Donat. Nako. Aaga-aga ay umiinom ka na naman. Ano ba yan, Donato? Tama na nga yan. Aba, ilang buwan ka lang ganito. Napariwara na ang buhay mo simula nang mawalan ka ng 2 anak. Ito lang ang pala ang alam ko, Ate Pilar. Para makalimot. Kaya pati si Tonto, nakakalimutan mo na. Nakakalimutan mo na may isa ka pang anak. Inalagaan ko namang mabuti mga anak ko, ate. Pero bakit ganito? Bakit isa-isa silang kinukuha sa akin? Ano ba nagawa kong kasalanan? Hindi ba't akong itong iniwan ng asawa? Hindi kita masasagot sa tanong mong yan. Pero ang natitiyak ko, kailangan mo nang itigil ang pag-inom. Dahil baka ikaw naman ang sumunod sa mga anak mo sa hukay. Tulog pa yata si tatay. Ako na magluluto ng almusal. Oo. Gising ka na pala, Tonto. Tay, ang aga niyong nagising yata ngayon. Ipinagluto kita ng almusal, anak. Wow, namiss ko ito Yan. May pasensya ka na, anak, ha? Napababayaan na kita dahil sa pagmumukmuk ko sa pagkawala ng mga kapatid mo. Naintindihan ko kayo, tay. Yan mo, anak. Mula ngayon, ako na uli magluluto ng almusal. Sige, o. Pero, malungkot na talaga rito sa bahay dahil 2 na lang tayo. Kailan ka ba mag-aasawa, anak? Bata pa ho ako. Ano ba, bata pa? Malapit ka lang mawala sa kalendaryo. May bingo cards pa naman ho eh. Pambira, anak ko. Huwag mo sabihin matagal pa ako maghihintay ng apo. Sana, tay. Marami pa akong gustong gawin sa buhay. Kaya mo, ilang taon na lang, may makakalaro ka ng bata rito. Tonton, anak. Tanghali na ba? May trabaho ka, hindi ba? Tonton. Ay, naku, tulog na tulog pa yata. Tonton! Bubuksan ko nga itong pinto ng kwarto niya. Tonton! Naku, nakatihaya pa ang batang ito. Tulog na tulog pa nga. Tonton, anak, tanghali na. Gising na. Tonton. Teka. Bakit parang hindi siya umihiga? Tonton? Tonton, anak. Anak, gumising ka. Anak, gumising ka. Tonton! Tonton, anak! Namatay siya habang natutulog. Panginoong mahabagin. Si Bimboy na aksidente. Si May nagkaroon ng cancer. Si Tonton ay natake. At
ating ganito ko ikukwento sa mga tao ang mga anak ko. Hindi ko man lang maikukwento sa kanila, alas eh. Si Bimbo isa ng manager. Si May nakapagtapos na ng abogasya na magiging abogado na si Tonton ikakasal na. Ganyan sana, ate, ganyan sana ang gusto ko sabihin sa mga tao magtatanong kung kumusta na ang mga anak ko, ate. Pero iba ang kapalaran silapit nila, ate. Don, pagpakatag ka. Sinusubo ko, ate. Sinusubo ko. Pero hindi ko alam kung hanggang saan. Kung hanggang kailan ko makakaya ang lahat ng sakit na ito. At durog na sa paulit-ulit na pagkawala ng mga anak kong puso ko. Sila na lang ang meron ako, Ate Pilar. Bakit kinuha pa sa akin? Bakit, ate? Alam ko lang na mangyayari ang lahat ng ito sa mga anak ko. Sana hindi ko na lang sila iniwan sa'yo. Una si B-Boy. Pangalaw si May. Pangatlo si Tonton. 3 beses akong naglibing ng mga anak natin. Pero ngayon ka lang pumunta. Pagkatapos ito pa ang sasabihin mo sa akin? Siguro, may dala kang kamalasan sa buhay ng mga anak mo. Ano ba? Narinig ba ang sinabi mo? Bitiwan mo ang braso ko. Ha? Nasasaktan ako. Alam mo kung gaano kasakit ang bakitang mawala isa-isa ang mga anak mo! Ha? Wala kang alam. Kaya wag na wag mo kong sisisihin sa pagkawala nila. Dahil kahit kakalampot na panahon lamang ang ibinigay sa akin ng Diyos para makasama sila. Kahit paano na iparamdam ko sa kanila kung gaano sila kahalaga sa akin. Hindi kagaya mo! Tinalikuran mo silang parang mga basura. Hindi pa sila patay, pero pinatay mo na sila sa puso mo! Kaya wala kang karapatang bumalik dito para husgahan ako! Sa pagharap namin ng dati kong asawa na si Minda, tsaka ko lamang napagtantong kahit nawala silang lahat, mapalad pa rin ako dahil ako ang nakasama nila sa mga natitirang panahon nila sa mundo. Hindi ko malalam kung bakit kinuha kagad sila ng Diyos sa akin, pero ang iniisip ko na lamang ngayon ay ang katotohanan nakasama ko sila at naiparamdam ko sa kanila kung papaano magkaroon ng isang magulang na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Ako po si Don at ito ang aking buhay. Hiram lamang ang buhay ng tao at hindi natin alam kung kailan ito babawiin sa atin. Kung kaya habang may pagkakataon, iparamdam natin sa mga taong kasama natin kung gaano natin sila pinahahalagahan. Mga nagsigarap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benamin at June Martin Legaspi sa papel na Don. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga,
Supervisyong Teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.